Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, naumpisahan ko pong makinig ng mga kwento sa inyo ngayong August lang at di ko alam kung bakit, basta nakita ko at naengganyo makinig. At yung kay Father John ang napakinggan ko dahil dun instant tagahanga mo agad ako, Kuya E. Isa po akong OFW dito sa Taiwan. May pamilya sa Pilipinas at isang anak sa pinakasalang misis. 3 po ang anak ko pero ang 2 ay anak sa pagkabinata. Maaga kasing lumandi, ika nga. Kuya E, bata pa lang ako ay alam ko na rin na may iba sa akin. Dahil gustong gusto kong manood ng mga binatang naliligo sa ilog sa tuwing hapon. Pero nilabanan ko yon at dahil nga doon, grade 5 pa lang ako ay may girlfriend na ako. Although hanggang halik lang kami, grade 6 naman yung girlfriend ko. At nung high school naman ay kaliwat kanan din ang mga naging girlfriend ko. Kahit sa ibang school, dahil siguro Kuya Isa, may itsura naman ako. Kamukha ko daw si Zoren Legaspi. Matalino at magaling kumanta. Wala nga lang akong sport dahil may sakit ako sa puso at hindi ako biniyayaan ng tangkad. 5'5" lang ako, Kuya E. Pero hindi yan ang talagang kwento ko. Itago mo na lang pala ako sa pangalang Zoren, 40 years old na ngayon at kasalukuyang factory worker dito sa Taiwan. Kuya E, nagkaroon na ako ng karanasan noon sa bakla at yun ay sa tito ko, pinsan ng papa ko na lantarang bakla. Pero dito sa Taiwan, masasabi kong nakarami na rin ako ng one night stand sa babae. Alam kong parang normal na to dito sa Taiwan pero nagbago ang lahat nung may nag-transfer sa company namin na itago na lang natin sa pangalang Nico. Si Nico, Kuya E, ay nasa 5'8" ang tangkad. Chubby pero may muscle. Sobrang cute. As in, lalo kapag ngumiti dahil nagpapakita ang dimples niya. Palangiti at sa katunayan, siya ang unang bumati sa akin. Nginitaan ko lang din bilang ganti. Nagtanong daw siya sa department niya kung di raw ba ako pala kaibigan. Ang sabi daw ay mabait naman ako. Pero tahimik at minsan, Kuya E, nagawi ako sa department nila dahil humiram ako ng gamit. Hindi naman sa pagmamayabang pero parang artistang visor ako dito. Assistant visor. Ayon, assistant visor pala. Dito sa Taiwan dahil sa madali akong natuto ng salita nila at lalo na sa trabaho. Ganun kasi ako, Kuya E. Desididong alamin ang lahat ng bagay tungkol sa tatrabahuhin ko. Hindi ako nagsasayang ng oras. Kaya naman lahat ng katrabaho kong Taiwanese ay malapit sa akin. Naging all around ako sa work ko. Mapa-telepono, computer, machine operator, machine technician, runner, lahat sakop ko pero hindi ako nagrereklamo at di ako napapagod. Masayahin kasi akong tao at napansin nga nila yon dahil habang nagtatrabaho ako ay kumakanta ako ng mahina at nagugustuhan nila yon. Back to Nico, habang kausap ko ang bisor ni Nico, napansin ko siya na tinuturuan ng kapwa naming Pinoy. Tutok na tutok siya sa ginagawa ng nagtuturo sa kanya pero pagdaan ko, napalingon siya at sinabing, "Ang bango mo naman, pre." Ngumiti lang ako at sabay alis dahil nagmamadali ako. Sumapit ang lunch break at nagkasabay kami gaya ng dati. It would always be the saddest lunch sa akin kasi hindi ako nasarapan sa pientang, ang tawag na pagkain, pientang, okay, na ibinibigay sa amin dito. Nagkaroon noon, Kuya E, na nagkataon na magka-table kami ni Nico at napansin niya ako na di ko kinain yung pagkain. Sabi niya kaya siguro isa
Isa ka sa mga dito mga taba dito no. Maganda pa rin kasi katawan mo, hindi tulad namin. Baboy na, sabi sa akin. Kasi naman ako bukod sa nagpa-planking ako, nag-i-squat at push-ups pa ako everyday. At hindi pala kain kaya naman napapansin ako sa pagiging fit ko at bukod sa alam mo na may itsura naman tayo, ngumiti ako. At sinagot siya na bagay naman sa'yo ang pagka-chubby. Ang cute mo nga eh. Nagulat ako sa sinabi ko. It was my first time giving like that compliment. Giving a compliment like that, yun. Sa kapwa ko, lalaki. Tinanong niya ako kung umiinom ako. Sabi ko, bihira, depende. At diniretso ko na ring sinabi na namimili ako ng kainuman. Sabi nga nila, akala ko hindi totoo. Totoo pala coming from you. San palang room mo sa dorm pre? Wika niya ay 6th floor. 503. Sagot ko naman, bakit? Ito na naman yung 6th floor. Tas pag 6 dapat 603, di ba? Sagot ko naman, bakit? Wala lang. Puntahan kita mamaya para ayain ka uminom. Ako pala si Nico. Ikaw, alam ko na ang pangalan mo. Zoren, sabi niya. Inabot niya ang kamay niya pero tinapik ko ito palayo. I don't do that gesture. Ewan ko pero never pa ako nakipagkamay at sinabi ko yun sa kanya. Sabi ko okay na pre, no need for handshaking. Sabay tayo at umalis. Handshake lang, ano ba? Pagka-uwi ko nagulat ako na una pa si Nico sa room namin dahil bumili pa ako ng prutas sa daan. Naghintay tuloy siya sa labas dahil nakalak pa ang pinto. Dahil yung mga roommates ko ay panggabi. O anong ginagawa dito, Nico? Sabi ko sa kanya. Sabi niya di raw siya makapasok sa kwarto nila dahil wala pa ang kakwarto niya na may susi. Wala daw binibigay ang broker sa kanya na duplicate. Sabi ko naman, dito bahala ka magpa-duplicate, walang ibibigay sa'yo. Sabay tawa. Sige, pasok ka ako at offer na din ng upuan sa kanya. Napansin niya agad ang mesa ko na may computer, music box at mic. Tinanong niya ako, nagla-live ka ba sa FB pre? Oo, kumakanta ako. Sagot ko, pampawala ng pagod at homesick. Sagot ko, wow, tama nga, sabi nila kapag daw naanyayahan ka sa birthday, ikaw daw tagap-kanta. Pre, FB mo nga at kita, sabi niya. Mamaya na maliligo muna ako kako dahil ugali ko talaga bago ang lahat, katawan ko muna. Sobra kasi akong self-conscious, Kuya Iyo. Nga, ano ba naman yung sabihin mo na lang muna yung Facebook mo, maliligo muna. Gusto ko lagi, gusto ko lagi akong mabango. Natawa si Nico, sabay sabing, parang may katabi ka mamaya pre. Sabay tawa. Wala, ganito talaga ako, naliligo at nagpapabango para sa sarili ko. Hindi para sa ibang tao. Kako, siya, bilisan mo na maligo pre. Sama ka sa akin, libre kita ng hapunan. Nagulat man ay hindi na lang ako sumagot. At naligo, pagkaligo nakita ko siya na nakahiga sa bed ko. Aba, feeling close pre Sabi na, seryoso na. Nagsorry siya, pero sabi ko, ayos lang, masanay ka na. Ganto talaga ako. Direct to the point ako magsalita ka ako. Hindi tayo magkaibigan, Nico, kaya bago ang lahat, tanungin mo muna ako kung okay ba sa akin, okay? Oo naman pre, may ganun pala dito kasi sa dati kong dorm wala akong na-encounter na ganyan. Sabay tawa. Mabait si Nico, may mababang kalooban. Napansin ko yon at hindi siya pikon, nakabaligtaran ko naman. Sabi niya, alam mo pre, kanina unang nag-usap tayo, naramdaman ko na makakapalagayan kita ng loob. Sabi niya. Habang nagpapalit ako ng damit, hindi ako sumagot. O ano pre, tapos ka na? Tara. Sabi niya. Ewan ko pero napatango na lang ako. Sabi niya, makiride na lang daw siya sa e-bike ko at yun nga ang nangyari. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Napaka-cute nga niya. Nahuli niya ako at ngumiti. Sabay sabing parang inuulam mo ko pre na siyang dahilan ng pagkunot ng noo ko na siya namang nagpatawa sa kanya.
Biro lang naman. Kasi nakukyutan ka sa akin. Oo, cute talaga ako pre. Napangiti na rin ako sa sinabi niya. Kasi naman, totoo, napaka-cute niya. Bago kami umuwi, bumili siya ng 6 na beer. Pampatulog daw namin. Hindi ako umimik. Tinanong niya ako nang gusto kong pulutan. Pero di pa rin ako umimik. Nabigla ako nang niyakap ako sa bewang. Sabay sabing, para ka namang babae na may dalaw. Ako na nga yung bahala. Sabi niya sabay pisil sa tagiliran ko. Hindi ko alam pero bigla ako nag-init at natulala sa ginawa niya, Kuya E. Habang umiinom kami, bida siya sa kwentuhan at ako naman nagmistulang tagapakinig. Tango lang ng tango sa ang mga tugon ko hanggang sa napunta sa love life ang usapan. Ayun, nakwento ko rin ang karanasan ko sa Pinas, bukod dito sa Taiwan at namangha siya. Pero hindi naman daw katakataka yun kasi nga may nasabi siyang nagbigay ng parang challenge sa akin. Buti may tumatagal sa'yo pre. Sabi, mapangusga pala ang loko. Sabi ko na lang, you don't know me, Nico. Di magpakilala ka, accept my friendship. Wala pa akong kaibigan dito. At kung magkakataon, ikaw ang una. Sabi ko naman, kaibiganin mo mga roommates mo bago sa ibang kwarto. Pero ang sabi sa akin daw niya nararamdaman ang kapalagayan ng loob kahit suplado ako. Natawa naman ako dahil totoo, Kuya E, suplado ako. Naging magkaibigan nga kami ni Nico at minsan napilayan ng kamay. Nakita kong may benda ang kamay niya. Sabi niya ay nagkamali daw ng buhay. Ano to yung buhay? Nagkamali daw ng buhay at tinanong na rin ako kung may alam akong marunong manghilot. Sabi ko mamaya. Pag uwi, maligo ka. Nagkamali ng buhat to, no? Yun, buhat pala to yung magkamali ka. Mamaya, pag uwi, maligo ka at puntahan kita para hilutin. Marunong ako kako, di nga lang bihasa. Pero maalam talaga ako, Kuya E, at ganun na nga ang nangyari. Katatapos lang ni Nico maligo nung dumating ako sa room niya. Nakatapis lang ito nang mapansin ko agad ang bukol niya sa harap. Malaki, parang semi-hard. Hindi ko alam pero napansin ata niya na nakatingin doon ng mata ko. Yun, mali-maliit yung niya. At napangiti siya. Ngiting nakakaloko. Sabi niya, magdamit lang daw at doon kami sa room ko dahil may mga tao sa kanila. Doon nga kami sa room ko at pinaupo ko na at inumpisahan ang paghilot. Naka-boxer at sando lang si Nico at halatang walang underwear. Ganun din naman ako. Nakaupo ako sa harap niya at napapansin ko na nakatitig siya sa mukha ko. Bakit pre, may muta ba ako? May dumi ba ako sa mukha? Wala pre, matangos pala ang ilong mo at sobrang pula ng labi mo. Anong sekreto dyan? Sabi ko, hindi ako tumikim ng yosi at naglalagay ako gabi-gabi ng moisturizer sa labi, kako. Aminado akong may kakapala ng bibig ko pero marami nagsasabi na bagay sa pagka-red lips ko at lalo daw nagbibigay akit sa labi ko. Nico, bay ka ba? Di ba may asawa at anak ka sa Pinas? Ilang taon ka na nga? Ngumiti siya sabay sabing, una, straight ako. Pangalawa, oo may asawa at anak ako. 29 ako. Ikaw, bata ka pa pala? Ako? 40 na ha? Hindi nga seryoso. Oo nga, gusto ko pakita ko sa'yo yung art ko, sabi ko para makapaniwala siya. Akala niya nasa 25 to 28 lang ako. Marami naman nagsasabi niyan, Kuya E. Maraming hindi naniniwala sa edad ko dahil babyface talaga ako pero proud ako sa na 40 na ako. Sorry pala, sa tanong kasi naman kung makatitig ka parang gusto mo kong halikan. Sabi ko, tama ka, gusto kitang halikan. Para kasi nag-aanyaya ang labi mo at ang bango pa ng hininga mo. Nakakahiya tuloy huminga, baka bad breath ako, nagyoyosi kasi ako paminsan-minsan.
Sabi ko. Sabi niya, yaks naman ako pre. Kahit pa babae ka kung nagyoyosi ka, no way na halikan kita sa lips, kako. Although meron siyang magandang hubog ng labi. Hindi red pero hindi naman black. Pero aminado ako na may naamoy akong yosi sa bunganga niya. Sabi ko, sayang ka. Ang cute mo pero minus points ang nagyoyosi. Tumawa siya. Ibig mong sabihin kapag hindi ako magyoyosi baka mabakla ka sa akin? Tanong niya, ulul ka ako. Sagot ko sa kanya, sabay pisil sa kamay niyang namamaga. Umaray ito sa sakit at napakapit sa braso ko. Nagkatitigan kami after ng sabay nagtawanan pre. Baka ma-inlove tayo sa isa't isa. Bukas wag mo na akong kausapin. Ganun din ako, kako at tinutuhanan ko yon. Chat siya ng chat dahil nagkapalitan kami ng line pero hindi ko tinutugon. Sabi niya sa huling chat niya kapag hindi ko pa rin daw siya nireplyan, ibig sabihin may gusto ko sa kanya. Sa asar ko, lalo kong hindi nireplyan. Nagtagal ng 1 linggo nang ganun kami hanggang hindi na nakatiis, pinuntahan ako sa kwarto. Isang gabi na nakainom, mag-aalas 11 na noon at patulog na sana ako. Umihi lang nang bigla siyang kumatok. Sinilip ko sa butas si Nico. Pinuksan ko ng bahagya sabay sabing, gabi na Nico. Umuwi ka na at matulog. Lasing ka pa ata. Tinulak niya ang pinto at pumasok ng sapilitan. Uy, ano ka ba, gabi na, matutulog na ako. Hanggat hindi tayo nagkakaayos, hindi ako aalis. Ikaw na nga lang gusto kong kaibiganin tapos nilayuan mo pa ako. Agad, mapang-asar ka kasi kako. Ang sabihin mo, gusto mo ko, bulalas niya. Dahil sa kalasingan, wala siyang pake kung may makarinig sa kanya, Kuya E. Tinakpan ko ang bunganga niya ng palad ko at hinawakan niya ito sabay halik. Ang sabi, ang bango-bango ko daw talaga. Gago ka ba? Anong ginagawa mo? Ayaw mo ba? Ano bang gugustuhin ko? Ano bang pinagsasabi mo pre? Pre, ramdam ko nagpipigil ka lang. Okay lang naman sa akin. Gago, umuwi ka na at matulog. Sige bukas mag-usap ulit tayo. Yun lang ang nasabi ko at natumba na si Nico sa kinaupuan niya. Wala akong nagawa kundi ang buhatin siya at ihiga sa bed. Ihiga sana ako sa bed ng karum ko nang bigla niya akong pigilan, sabay tingin ng mapupungay niyang mata. Ewan ko nga ba Kuya E pero parang nadarang ako sa titig niya at nang hinila niya ako para hagkan ng labi ko, hindi ako pumalag. Pagkus, lalo ko pang inilapit ang mukha ko para maabot niya at ako na nga ang humalik sa kanya. Pero agad akong umurong dahil sa nalasahan ko ang alak at yosi. Niyakap niya ako at pinahiga sa tabi niya. Maya-maya pa ay humilik na kaya naman napagmasdan ko siya at nakita ko ang napakaamo niyang muka. Napadako ang mata ko sa hinaharap niya at parang matigas to at natukso ako Kuya E. Tinanggalan ko ng botones ang boxers niya at doon kumawala ang naguhumindig na paps. Sasabi kong hindi ko inakala dahil ang akala ko jute siya kasi naman maliit ang palad at paa niya at alam mo na ang pagsasabi pero napatunayan ko na hindi pala dahil siya. Masasabi kong nasa 7 pulgada ito. Sinakal ko, saktong magpang-abot ang daliri ko. Wala pa rin siyang malay dahil malakas ang hilik niya. Hindi ko alam pero nanginginig ako that time Kuya E at parang nilalagnat ako na naiihi. Hindi ko maintindihan, parang may nag-uudyok sa akin na amuyin ko ang naguhumindig niyang Pops. Ayun. Sa totoo lang itong letter ni Zoren sobrang daming typo error talaga tapos wala pa siyang spacing talaga kanina pero nilagyan ko na ng spacing kaya lang ayun nalito pa rin ako. Inamoy ko nga ito at mabango naman. Parang wala sa sarili na dinilaan ko ang kanyang Pops. Pumintig Kuya E yun, sa gayon ay may parang konting lumabas.
Nalasahan ko yun at lalo kong nakaramdam ng L. Ewan ko nga ba, pero wala na akong pakialam nung oras na yon. Bahala na at tuluyan ko na ngang nilantakan at ginalaw iyon pababa pataas. Napakalaki niyang paps. Habang sa nilalantakan ko iyon at ang ulo nito ay hindi ako marunong pero piling ko talaga hindi kakasya sa bunganga ko ang kanyang naguhumindig na paps. Umungol ng mahina si Nico at nagulat ako dahil lumiliyad ito at maya-maya pa nakahawak na ang kamay niya sa pisngi ko. Hinahaplos ang mabalbas kong muka. Oo Kuya E, balbas sarado ko na para bang ginuhitan ng panahon dahil may maganda itong hugis. Wala pa akong 2 minuto sa paglantak at paggalaw doon sa kanya ay nagsalita na to sabay sabing sasabog na daw ang bulkan. Pre, sabay din sa ulo ko. Sa kanyang paps na puno ang bunganga ko. Sa sobrang dami niyang sinabog, yung iba ay nalunok ko. Pero yung iba ay dinura ko sa kamay ko at ginawa kong padulas. At nagparaos din nang ako ay sumabog na para akong naimasmasan. Ano tong nagawa ko? Pucha, ba't ako nagpadala? Anak ng teteng. Paano to? Tuliro akong lumipat sa kabilang bed at hindi na nakatulog dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko. Gising pa rin ako nung nagising si Nico at hinalikan pa ako sa pisngi. Sabay sabing, salamat pre. Ang sarap. Sa uulitin ha, ikaw na ang asawa ko dito. Sabi niya sabay, alis sa kwarto ko. Sabado na noon Kuya E kaya lumipat lang ako sa bed ko at pinilit matulog. Pagkagising ay 11 na pala. Napansin ko sa notification ko na marami akong message sa line. Binuksan ko ito at binasa. Si Nico may 8 siyang message. Pre, nakaligo ka na ba? Breakfast tayo. Kalimutan mo na yon, huwag kang mahiya. Don't worry, atin-atin lang yon. Nakatulog ka siguro, baka napuyat ka sa pagbabantay sa akin. Ayain sana kita sa dagat kaso hindi ka naman nagre-reply. Kain na lang ako mag-isa. Yung pang-7 na mensahe o hanggang 7 na mensahe na nakapukaw ng malay ko. Sabi niya pre, alam ko lahat ng nangyari kagabi. Simula umpisa hanggang huli. Pasensya ka na. Ewan ko pero ang sarap kasi ng labi mo tapos ang bango ng hininga mo. Hayaan mo, simula ngayon hindi na ako magyoyosi. Para hindi ka na mandiri na halikan ako. Ikaw pa lang ang hinalikan kong lalaki. Pre, oo nung college ako may baklang nag-alaga sa akin dahil sa kahirapan ng buhay. Pumatol ako pero hindi ako nagpahalik sa kanya. Pero sa'yo parang gusto ko na humahalik sa'yo. Hindi ako bakla pre pero palagay ko gusto kita. Sana wag mo kong iwasan. Huwag ka mag-alala. Tropa lang tayo. Dito parang may kumurot sa puso ko Kuya Isa salitang tropa lang tayo. Pre, pag mabasa mo to, reply ka naman kahit masama. Kahit masama, mayang hapon. O kahit mamayang hapon siguro, Tony. Sunduin kita dyan sa room nyo. Dinner tayo. Pero KKB. Wala din akong budget, sabi niya. At yung huli niyang message, pre. Sorry ulit, naisip ko. Sagutin ko siyang maayos naman siyang tao at mukhang mapagkakatiwalaan naman. Pre, pasensya na, nadala ako kagabi. Ikaw kasi pero na-enjoy ko. Nasarapan ako pero ngayon, kinakabahan na at di ko alam paano kumilos pagkasama ka. Ayoko nito pre pero nangyari na. Sana tuparin mo ang sinabi mo na sa atin-atin lang to. Sige, mamayang 6:00 tawag ako para kumain tayo kako. At yun nga ang nangyari Kuya E, ginising ko siya. Inutusang maligo muna. At pagkabihis niya, umalis na kami. Siya naman ang nagmaneho ng e-bike ko at habang nagmamaneho panay biro
Pwede mo akong yakapin pre, okay lang. Sabay sulyap sa akin at ngiti ng matamis. Loko ka, sabi ko lang. Ako ang nagbayad ng kinain namin at inaya ko siya sa park. Uminom kami ng tig-2 Taiwan beer at chichirya na pulutan. Gaya ng dati, siya lang ang maingay. Ako naman, tagapakinig lang. Pagka-uwi namin, sumama siya sa room ko at saktong wala yung roommate ko. Nakipag-inuman na naman ata si Nico. Umariba na naman ang pagka-L niya. Mael talaga, ata talaga. At sinabing, isubo ko daw ulit. Quickie daw, sabi ko naman, ang hilig mo naman. Tapos lugi ako. Sabi ko, so ayaw mo. Sabay hila ng kamay ko at pinadakma ang noon ay naka-standing ovation niyang Paps. Kanina pa yon nakatayo habang tinititigan ko. Ang labi mo, sabi sabay hila sa akin at siniila ko ng halik. O di ba? Wala nang amoy yosi? Masarap ba? Tanong niya. Bunganga mo naman mo, mamaya niyan may makakarinig sa atin. Ewan ko pero hindi ko na din inalis ang kamay ko sa kaniyang Paps. Bagkus, nilaro ko to at tuluyan ng nakipaghalikan sa kanya hanggang sa lantakan mo na baka biglang dumating ang kakwarto mo. Ika niya. Ako naman parang wala sa sarili ay napaluhod na nga dun sa harap niya. Binaba ang shorts at brief niya at nilantakan na nga niya. Nilantakan na ang Paps niya. Hindi ko alam Kuya E kung sadyang mabilis lang talagang sumabog si Nico o sobrang L lang talaga niya. Kaya wala pang 1 minuto ay sumabog na. Lunukin ko raw. Ako naman tumalima at nilunok ko nga. Sabi ko, paano ako? Inabot niya ang aking Paps at nilaro ito. Di raw niya kasi kayang lumulumantak. Ayos lang naman sa akin at mula nun Kuya E ay madalas na may mangyari sa amin ni Nico. Sa gilid ng park kung saan may masukal, sa dagat, sa kwarto niya at sa kwarto ko. At napapansin ko na parang nauhulog na ang loob ko sa kanya. Siya naman unti-unting nagbabago. Lagi na lang ako ang unang nagchat-chat. Hindi tulad ng dati at kung di pa ako mag-initiate ay walang mangyayari. Hindi ko naman matanong kung nagsawa na ba siya sa akin. May nagawa ba ako kasi nanlalamig na siya sa akin o kung may bago ba siya o may jowa bang babae. Madalas kapag nagpapahiwatig ako sa kanya na gusto kong may mangyari sa amin ay nagdadahilan siya. Tinatamad daw maligo o kausap pa raw mag-ina niya o pagod na siya hanggang sa napagod ako kakasuyo at ako na mismo ang tumigil. Nagulat ako isang araw nang mag-chat siya, pahiram daw ng pera kung meron ako. Sabi ko wala akong extra. Nagalit ito at sabi hindi ka lang napagbigyan eh. Sagot ko naman hindi ako madamot, sadyang wala kung meron. Why not? Kinagabihan, pinuntahan ako sa kwarto at lasing ito. Pagkapasok, sakto namang katatapos ko lang maligo. Hindi pa ako nakaboxer noon Kuya E. Sinunggaban niya ako ng halik. Mapusok na parang galit. Tinulak ko siya. Nico, ano ba? Pagalit kong sabi. Huwag kang nagkukunwari. Gusto mo rin to, di ba? Sabi ng pabulong pero mariin. Sabi ko ayaw mo na di ba? Iniwasan mo na ako. Ayos lang naman. Tropa pa rin tayo pero ano to Nico? Ikaw ang unang umayaw at natutunan ko yun tanggapin kahit masakit dahil natutunan na kitang mahalin. Kung kailan ko pinaramdam sa iyo yun saka mo ako unti-unting nilayuan. Pwede mo naman akong kausapin pero mas pinili mo akong saktan. Sa panahong yon ay tuluyan na akong napaiyak. Akma akong tatalikod nang magsalita siya. Kaya kita iniwasan dahil ayoko ng ganun. Kaya una pa lang sabi ko sa'yo diba, tropa lang tayo. Humarap ako sa kanya. Hindi sana Nico sinabi mo, hindi yung ganun. Aaminin ko. Kuya E, naging halata na siguro ako nung mga huling panahon na close pa kami. Kasi naman binibilan ko siya ng pagkain, damit, pabango, sapatos, pantalon at kung ano-ano pa. Hindi ko rin namamalayan yun Kuya E na basta masaya ako kapag naibibigay ko sa kanya. Nung una, sinusuot niya mga bigay ko pero kalaunan ay parang
ayaw na niyang gamitin. Alam ko, naramdaman ko nung una na sobrang saya niya. Noong mga sandaling may maibibigay ako sa kanya at laging yun ang dahilan na may mangyayari sa amin dahil sa simpleng halik, pasasalamat niya na nauuwi sa mapusok na halikan hanggang isusubo ko na at narealize daw niya na parang ang tingin ko daw sa kanya ay bayaran. Nainsulto daw siya at nanliit sa sarili pero alam ko kaya niya ako iniwasan ay dahil nahuhulog na rin siya sa akin at yun ang ayaw niya mangyari. Ayaw lang niyang aminin pero nakikita ko sa mga mata niya na nasasaktan siya sa nangyayari. Sabi ko, pwede ba tayong mag-date sa Sabado? Mag-usap tayo, pag-usapan natin to, kako. Pumayag naman siya. Sa dagat, uminom kami. Nag-usap at sa tagong bahagi ay nilantakan ko ulit siya. Pagkatapos nun, nagsabi siya na baka naman meron akong extra. Pinakita niya ang wallet niya na walang pera at ayun, binigyan ko ng 1,000. Pinakita ko ang wallet ko, sabi ko, wala na rin. Sige, utangin mo na muna ito. Tig 1,000 tayo, kako. Umuo naman siya. Babayaran daw niya agad ako. Pero hindi nangyari yon, Kuya E, bagkus na ulit pa ang pangungutang niya ng pera sa akin. Utang na hindi na binabayaran. Siguro umabot na sa 30k Taiwan dollar ang utang niya sa akin. Pero hindi siya nagbayad. At kapag di ko siya pinapautang ay mainit ang ulo niya. At di niya ako papansinin at saka lang may mangyayari sa amin. Kapag may naipautang ako, minsan 1k, 2k, 4k, 5k. Mga ganun, Kuya E. Hanggang nalaman ko na lang habang nakikipag-inuman kami na may jowa siyang babae. Pilit niyang pinipigilan si Rex nung sinasabi ni Rex na kaya hindi nagpapakalasing si Nico ay dahil nagpapakondisyon ito kasi may laban mamaya sa kama. Dahil inaaya nung jowa niya sa apartment nito. Tumingin siya sa akin ng palihim at palihim din akong nagngit-ngit pagkatapos ng inuman. Chinat ko lahat ng sama ng loob ko. Sinabi ko sa huling chat ko na ayoko na at pinanindigan ko yun kahit kinausap niya ako. Namamayat na daw kasi wala na makain, hindi ko nire-replyan at kahit anong papansin niya sa company ay hindi ko pinapansin. Hanggang ngayon, casual na lang ako makipag-usap sa kanya kahit pa binantaan akong ipagkakalat niya. Sabi ko, kung kaya mo gawin mo. Handa ako, kako. Ikaw naman na nag-umpisa, kako. Wag lang makarating sa pamilya ko at masira dahil hindi mo alam. Ang kaya kong gawin, Nico, pagbabanta ko sa kanya. Kahit papaano, wala pa namang nakakaalam. Ibig sabihin, hindi niya tinotoo ang sinabi. Habang ginagawa ko ito, Kuya E, ay naalala ko. Kahapon, nagkasalubong kami sa company. I-unblock mo naman ako, pre, please. Sabi niya na may pagmamakaawa sa tingin. Pero hindi ko ginawa. Sabi pa niya, wala na sila ni Trish. Pero hindi ko sinagot. Ayoko na, Kuya E, at pangako ko sa sarili ko na siya ang una at huling lalaki sa buhay ko. Hanggang dito na lang. At sana kahit papaano ay nakapagbigay aral at aliw ako sa inyong mga tagapakinig. Hanggang sa muli, Kuya E, maraming salamat. God bless. Zoren, well, no, yung ano pa lang, dun pa lang sa kalagitnaan ng kwento mo, no, alam ko na walang involved na pagmamahal si Nico sa'yo, no. So yun nga lang, tama pala yung pagdating sa dulo na inutangan ka lang na inutangan at may mangyayari sa inyo, tapos yun uutangan ka niya. So ginamit ka lang niya, no? Obviously ginamit ka lang ni Nico para kahit papaano magkaroon ng extra budget, or baka yun nga, sabi mo meron din pala siyang babae na kinakatagpo, no? Nakakalungkot lang kasi kumbaga tiniis mo pa rin ng yung mga yung mga pangungulit niya sa iyo at umabot pa sa malaki yung nautang. Pero hindi ko alam magkano ba yung 30k na
na Taiwan dollar na sinasabi mo. Siguro mamaya i-search ko pagkatapos nitong pagbabasa ko. Pero nakakalungkot, no, parang yun. Sa part mo, ikaw pa nga yung ikaw pa yung sinuyo niya, no, pero nakuha ka niya. Kumbaga ibig sabihin nakuha niya yung ugali mo, tapos ayun, ikaw ang pinakamasama nun, ikaw pa yung nag-invest ng pagmamahal sa kanya at binigay mo pa yung marami kang mga binibigay sa kanyang na dapat sana binibigay mo na lang sa pamilya mo. Well, at least ngayon lesson learned na rin, no, at yun na nga sinasabi mo na kahit pa paano nagkikita pa rin kayo wala na talaga, no, at yun mabuti yun na pinangako mo sa sarili mo na siya na lang yung huling lalaki, no. Well, wala namang siguro if ever man, no, ka na lang, mag-focus ka na lang talaga sa pamilya mo, and kung hindi mo pa rin mapipigilan na pumatol or magkaroon ng sana umanap ka halimbawa ng tao na hindi pera yung habol sa iyo, no. 'Di ba? Kasi ang hirap no na ikaw lang yung nagbibigay tapos siya salok lang ng salok, no. Tapos pag wala, tsaka lang lalapit sa iyo, tapos mangungutang, may mangyayari sa inyo, no. Sobrang napaka-user niyang si Nico. Anyways, Zoren, maraming salamat sa letter mo. Medyo nahirapan lang ako kasi nilagyan ko na to ng mga space. Yung buong letter mo wala siyang space talaga. So nahirapan ako doon, tapos yun. Yun lang, pero maraming salamat sa yung kwento at sana ay nasa maayos kang kalagayan diyan, no. Tama yun. Tiisin mo na siya, no. Pareho kayong nagtatrabaho diyan. Wag mong yung sarili mo na magbigay sa taong wala namang hindi naman marunong magbalik o kahit man lang magbayad nung inutang niya sa iyo. Muli, maraming salamat, Zoren, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.